Magandang araw po ulit mga kabayan at tayo po ay naimbitahan uli na makapagluto dito po sa Barangay Banyadero, Calamba, Laguna. At papagluto po natin yung ating suki kay si Sir Rico at si Ma'am Luz Esteba. Ayan, kung matatandaan nyo po ay sila po yung pinagluto natin noong nakaraan dito sa kanilang bahay dito sa Calamba. At ngayon po ay papagluto naman po natin uli sila para sa gaganaping birthday celebration ni Ma'am Luz at saka ng kanya pong anak na si Ma'am Jamaica. Happy birthday po ulit kay Ma'am Luz at kay Ma'am Jamaica. At marami po uling salamat sa kay Sir Rico at Ma'am Luz sa patuloy na pagtitiwala sa ating mga luto. Shoutout din po kay Kuya Marlo Vlogs at sila po ay mapapanood nyo rin sa kanilang YouTube channel at ang kanilang Facebook account. Magbabalik na naman po tayo dito sa ating munting kusina at magluluto po tayo ng 8 klase na iba't ibang putahe at tigsa 10 kilo po. So sana po ay panoorin nyo hanggang dulo at mula po sa umpisa hanggang dulo ay papaliwanag ko kung paano natin niluto yung ating 8 putahe kasama na po ang delivery. Mga kabayan at nandito na tayo sa bahay at kagagaling lang natin ng palengke, so pisahan na natin lutuin yung ating 8 putahe at malayo-layo po ang ating destination ngayon. Calamba tayo, Calamba. Inuhugasan na po ni isang aral yung ating mga karne, itong iba ay hugas na. Unahin natin itong liempo. Yan o. May 10 kilo po tayo dito ng liempo. Yan, ganda ng liempo. Gagawin po natin tong crispy pork kare-kare. Lalaga po muna natin, palalambutin. Tapos timplahan po natin paminta. At lalagyan din po natin ng asin. Takip. Okay, timplahan po natin. Bali ito po lahat ay tig sa 10 kilo. Meron po tayo ditong laman ng baka, 10 kilos. Gawin natin itong kaldereta, 10 kilos na laman din ng baka. Mechado naman po ang luto nito. 10 kilos na laman ng baka, strips po ang gayat, ganyan. Pang broccoli, beef with broccoli. 10 kilos na pork laman, ganito po ang gayat. Pinagayat na po natin sa palengke para mabilis. Pang apretada naman po yan. Tapos ito naman po medyo malalaki ang gayat, ay 10 kilo rin po ito na laman ng baboy at pang pork hamonado natin yan. So, timplahan po natin. Ilagay po tayo ng asin. Sasabay-sabay na natin yan mga kabayan. Para isang timplahan lang. Asnan muna natin at lahat po yan ay kailangan may asin. Tapos, basic, paminta. Lagyan natin ang paminta. Toyo. Tayo dito sa kaldereta.
mechado. Dito, ibang toyo po ang gagamitin natin dyan. Dito maglalagay tayo sa apretada at sa hamonado. Dito po, ang toyo natin gagamitin sa ating pang beef with broccoli ay Kikkoman soy sauce. Okay. Lagyan po natin ng Worcestershire sauce, itong ating beef laman na pang kaldereta. Tapos maglagay naman po tayo ng brown sugar dito sa ating pang beef with broccoli at brown sugar dito sa ating pang hamonado. Marami-rami pong asukal yan. Tapos lagay tayo ng pineapple juice dito sa ating pang kaldereta, sa ating pang apretada at dito sa ating pang hamonado. Okay. Mamaya na po natin dadagdagan ng timpla niya. Maglagay tayo ng oyster dito sa ating pang beef with broccoli. Lagay din tayo dito ng konti sa mechado. Okay, lagyan po natin ito ng katas ng kalamansi pang mechado. Ayan. Yan, haluin natin. At ito po i-marinate po muna natin mamaya para dire-diretso natin salang. Okay, marinate po muna natin ito. Hamonado, apretada, beef with broccoli, beef mechado, beef caldereta. Siyang Arnel po ay nagsasalab na lang ating dahon na gagamitin natin sa embutido, at meron din po tayo, gagawa rin po tayo ng embutido. 30 pieces, kailangan pong salab yung dahon ng saging para matibay at mabango. At timplahan din po natin itong ating giniling na pang-embutido. Pinagiling na po natin at may mga gulay na, sibuyas, bawang, patatas, carrots. Timplahan natin. Lagay tayo ng pasas. Lagyan natin ng asin. Pasas, liver spread. Pwede po tayong paminta. Lagay tayo ng brown sugar, pambalance. Toyo. Itlog. Lalagay din po tayo ng harina para hindi po malambot yung ating gagawing embutido. Banana ketchup. Lagay din po tayo ng sweet pickles. Sweet pickles. Lagyan din po natin yung ating pangkaldereta. Yan. Lagyan na rin natin. Saka yung pang-apretada. Para mamaya, sasalang na lang natin. Tapos, lagyan natin po ng keso. Dinamihan po natin ang keso para masarap. Okay, haluin na po natin para mabalot na natin, at ito po yung medyo matrabaho.
Okay. Pwede na po natin itong balutin. Inuutay po ni Insang balutin itong ating tinimplahan na embutido. Balutin niya sa dahon. Testingin po muna natin to at pag malambot na, hanguin na lang. Yan, malambot na. Hanguin na po natin para matulungan natin si Isang Arnel pagbabalot. Itong kaldo nito mga kabayan ay gagamitin din natin mamaya sa kare-kare sauce. Palamigin na po natin yung liempo para mamaya ay maprito natin. Nandito na po yung ating mga embutido at nabalot na namin Isang Arnel. I-steam na po natin. Tama-tama, nakulo na yung ating tubig sa steamer. Salansan na natin. Okay. Taklapan po natin ang dahon. At taklapan na natin. I-steam po natin to sa loob ng isa't kalahating oras. Okay, umpisa na po natin magsalang. Magsalang na tayo dito ng kaldereta. Doon ay apretada. Lagyan na po tayo mantika. Isa tayong bawang. Margarine muna. Nalagay din tayo ng konting margarine. Bawang. Sibuyas. Gisa rin po natin yung chorizo de Bilbao para sa kaldereta. Tomato sauce. Okay, hulog po natin. Luminarit natin. Pang kalderetang baka. Ito sa kabila. Pang apretada. Halo.
Okay. Okay. Tuban po natin. Haluin po natin at nagsabaw na para mapantay natin ang pagpapalambot. Testing. Kunti pa. Maligat-ligat pa ito, baka. Maligat pa. May pistahan, mga kabayan. Mamaya po natin kukumplituhin na regado pagka medyo malambot na. Para hindi agad naiiga, lulutuin natin sa sarili niyang sabaw. Kat po ulit. Tingin po ulit natin. Yung malambot na. Lagyan po natin liver spread. Lagyan din natin ng gulay, carrots and patatas. Haluin lang po natin at ihahapok muna natin yung gulay. Okay, takalubang po muna natin. Hapok natin yung gulay. Buksan po natin tong ating embutido. Wow, ang bangaw. Oh, luto na yan. Hahanguin na natin. Para mapalamig natin. At yan po ay piprito pa natin. Ang ganda mga kabayan na. Okay, balkan po uli natin tong ating apritada. Ayun, no. So, kumplituhin na po natin. Ilagay na tayo ng gisantes. At lagyan din natin ng bell pepper. Haluin lang po natin. At iiga-igahin na lang natin to. In natin. Ayan lang po natin kumulo at iinin natin. Okay na po mga kabayan itong ating apretado. Nagmamanti-mantika na. Hahanguin na po natin. Quality na. Babalutin natin at ilalagay natin sa styro. Apretada. Okay, magsalang po ulit tayo dito. Mechado naman. Naglagay tayo ng mantika. Margarine. Isa po tayo ng bawang. Sibuyas. Tomato sauce.
po natin yung ating minarinate. Pang beef mechado. Haluin lang natin. Okay. Tatakpan na po natin. Tatakpan ba natin? Okay, isa po ulit tayo dito. Maglagay tayo ng mantika. Maglagay tayo ng bawang. Sibuyas. Lagyan po natin aromatic. Dahon ng laurel. Po natin ang ating minarinate. Ang hamonado. Pork hamonado. Ulam po natin. Palambutin muna natin. Okay, ibang po natin. Dito naman po tayo sa ating kaldereta. Kaldereta, kumusta ka na? Lumambot ka na ba? Ayun, malambot na po. Oh, malambot na. Lalagay na po tayo ng gulay, patatas and carrots. Lagyan din natin liver spread. Haluin lang po natin. At atin mo nang iahap po yung ating gulay. Okay, tatakpan po ulit natin. Hapok muna natin yung nilagay nating gulay. Haluin lang po natin tong ating mechado. Oh, nagsabaw na, dami na sabaw. Pag ganyan may sabaw na, hinaan po natin ng konti apoy. Payang-ayang na. Balkan natin tong ating kaldereta. Mahalimuyak na. Bango. Kukumpletuhin na po natin. Lagay na tayo ng red and green bell peppers. Lagyan natin ng olives, green olives. Lagay din po tayo ng ilang pirasong dahon ng laurel. Hot sauce. May konting anghang, kaldereta. Hop, baka mapaanghang. Lagyan din po natin ng keso. Banana ketchup. Haluin lang po natin. At i-in natin to. Iga-igahin natin mga kabayan. Tutuin din po natin yung huli nating rekadong nilagay. Bango ng ating kaldereta. Okay. Kuloyin lang po natin. Hanguin na po natin itong ating
beef caldereta. Hindi na po natin masyadong iigahin at masarap po ang sauce niyan. Habang lumalamig ay naiiga yan. Kaya kailangan may extra sauce. Ito na po ang ating calderetang baka. Beef caldereta. Kulo po tayo ng tubig. Lagyan natin ng asin. Blanching tayo ng broccoli. Saglit lang naman po natin ito ibablanch. Pag nag-green, okay na yan. Hanguin po natin. Diretso lang dito sa malamig na tubig. Para hindi siya ma-overcook. Isa lang po natin dito yung ating beef broccoli. Lagyan tayo mantika. Isa tayong bawang. Sibuyas. Bell pepper. Okay, pag mabango na ho yung ating panggisa, na hulog natin ang ating minarinate. Haluin lang po natin. Okay, nakulbang po natin. Nating magsabaw at palambutin natin. Buksan po natin itong mechado. Ayun, malambot na. Lagay na po tayo ng patatas and carrots. Dahon ng laurel. At maglalagay din po tayo ng tomato paste. Ganun lang po kasimple ang ating mechado. Wala po itong mga liver spread. Wala rin keso. Walang chorizo. Okay, lalapot po yan pagka naluluto na yung tomato paste. For thicker and ready dish, tomato paste. Tatakluban lang po natin. Ayan nating maluto yung patatas and carrots. Lilipat po tayo dito sa kabila. Testingin po natin yan. Malambot na. Patayin na po natin ang apoy at hahanguin natin itong laman. Hanguin po natin. Gagayatin natin. Ating susuplitihin muna.
half cook na. Lagay din po tayo ng bell pepper dito. Tapos ating ininin na lang itong ating mechado, beef mechado. Ano lang po kadali. Luto na po itong ating mechado, beef mechado. Pwede na po natin itong hanguin. Ganun lang po kasimple. So habang inaano po nila sinusuplite, prito tayo dito ng ating pang crispy kare-kare. Nag-iinit po tayo ng mantika at ilagay natin hanggat hindi pa masyadong mainit. Pag sobrang init na po, mahirap maglagay. Nagkakalumbugan. Okay, mamaya na uli. Takpan natin. Kumusta ka na, beef broccoli? Oh, malambot na po. Malambot na yung ating broccoli beef. Palalaputin po natin. Lalagay tayo ng cornstarch sa tubig, slurry. Pa. Okay na. Tapos lagay na rin po natin itong ating binalansing na broccoli. Nahalo na po natin. Okay, pakulo-kuloy lang po natin saglit. Yan ating lumasa yung broccoli. Takan po natin ng sesame oil. Okay. At pwede na po itong ating beef with broccoli. Hanguin na natin. Beef with broccoli. Dinagdagan po natin ng sauce tong hamonado. Yung sauce yan, pinalapot natin ng konti ng slurry. Babalik na po natin tong yung laman. Yan, ginayat na po ng isang arnel. Sama natin to. Sarap yung sauce na yan. Tapos, lalagyan po natin ng pinya. Kabayan, haluin lang natin. Ayan, natin mag-combine ang lasa. Okay, papakaluin lang po natin para sumama yung lasa ng ating nilagay na pinya.
Luto na ito. Okay na rin po itong ating pork hamonado. Pwede na po natin din itong hanguin. Yan ah. Sarap yan mga kabayan. May aroma flavor. Pork hamonado. Okay na po ito. Ating pang crispy kare-kare. Oh, crispy na. Oh. Pwede na po natin prito dito yung embutido nating ginawa. Malamig na. Saalan po tayo dito ng kare-kare. Gawa tayo ng aswete oil. Crispy kare-kare. Gisa na po tayo bawang. Maraming bawang. Pag mabango na ang bawang, lagay po natin yung giniling na mani. Hindi po ito matamis at ito'y puro lang na giniling na mani. Doon natin ito binibili sa gilingan. Haluin lang po natin para matunaw. Sumama sa aswete oil. Tapos maglagay din po tayo ng giniling na malagkit glutinous rice flour. Haluin lang po natin maigi para walang buo-buo. Okay. Gamitin po natin yung sabaw ng ating pinagpakuluan. Gusto nagtatanong kung bakit po wala sibuyas, ay hindi po natin nilalagyan ng sibuyas dahil madali pong makasira ng sauce. Dali pong makapanis ng sauce pag may sibuyas. Haluin lang po natin. At ito ay kusang lalapot. So di po muna tayo magtitimpla at yung ginamit nating kaldo ay timplado yon. Baka umalat. Lumapot na siya ng kusa mga kabayan, no? Pwede na po ito at hindi na natin titimplahan dahil may timpla yung kaldo. Diyan, ano? Okay na yan? Okay, lalagay na natin. Ginayat na nisan yung ating crispy liempo. Lagay na po natin. Yan na ang ating crispy kare-kare. Ang gulay po nito hiwalay natin. Nakabukod. Bukod na lang natin ang gulay. Para hindi po siya ma-overcook. Pakuluin lang po natin sa sauce. Para lumasa doon sa laman yung ating sauce. Okay na po itong ating crispy kare-kare.
Iwalay na lang po natin ang gulay para hindi siya ma-overcook. Crispy kare-kare. Okay na rin po itong ating Batangas style pork embutido sa dahon ng saging. Okay, nag-blanch na rin po dito si Insan ng gulay ng ating kare-kare. Ayan. Talong at sitaw, tapos yung pechay. Ito na yung pechay. Bubukod po natin yung gulay ng kare-kare. Ito po natin yung siko fillet. Tapos po muna natin. Ito tayo ng chapsoy. Lang po natin oyster sauce, liquid seasoning, chicken powder, tapos paminta. At takloban po natin. Nakulo po natin ang halo-halong gulay. Sayote, carrots, tengang daga, yangkon, celery, cauliflower, chicharo, Baguio beans. Halo-halo lang po natin bago natin sunod yung repolyo at bell pepper. Okay, lagay po natin ito yung repolyo at yung bell pepper. Lagyan po natin slurry. Ang ating chapsoy. Luto na po ito. Pwede natin hanguin at lalagyan na lang natin ng quail eggs. Chapsoy. Patayin natin apoy baka ma-overcook. Ngayon mga kabayan, naluto natin yung 8 putahe. At malayo-layo po ang ating biyahe. Ngayong gabi anong oras na?
Alas 9:38 na po ng gabi. At di-deliver po natin to sa Barangay Banyadero, Calamba, Laguna. At ating po pag-deliver suki natin si Ma'am Luz Cappuccino Esteba at happy birthday po sa kanyang anak. Ayan. At birthday po ng kanyang anak ay bukas po kasi kaya ganun oras ay baka hindi natin kaya i-deliver ng mga alas 5 ng umaga. Kaya niluto natin ngayong gabi. Dadating tayo doon mga 11 to 11:30. At hindi naman po ito masisira. Basta nasa styro. Nandito po yung ating niluto. Nandito po yung pork apritada, beef caldereta at pork hamonado. Ayan. May mga label naman po. At takpan agad natin para hindi siya sisingaw. Dito naman po ay beef mechado, beef broccoli at yung crispy kare-kare. Ayan. Yung nausok pa. Takla ba natin? At ito po isisilid pa natin para siguradong walang singaw. Ito yung ating Batangas style embutido. Yung chop suey po, hindi po natin pwedeng balutin yan. Kaya ma-overcook po yan. Kaya nakalagay sa catering tray. At ito naman po yung gulay ng kare-kare. Hindi natin sinama para hindi ma-overcook. So dapat po ay ma-deliver na natin ito ngayon. At hinihintay na tayo nila ma'am. So biyahe po muna tayo ng Calamba ngayon. Diretso na tayo ng Calamba. Mga kabayan, tayo nasa Turbina na. Malapit na tayo, Calamba. Nasa Turbina na tayo. Ayan o, Terminal, Turbina. Ayan mga kabayan, nakarating ulit tayo dito kila sir. Ang bahay ni sir dito sa Barangay Banyadero, Calamba, Laguna. At ngayon po ay alas 11 ng gabi. Bababa natin yung pagkain. Gising pa si sir. Sir, magandang gabi uli. Magandang gabi po. Nakita po uli. Ayan si sir. Saan natin lalagay sir pagkain sir? Diretso na pa. Ayan, kasama po natin ang Farm Boys. Hello sir, kumusta po? Kapatid po yan ni sir. Sir, kumusta? Kumusta din po ang tanim ng sitaw po. Nagtanong kami ng sitaw. Nasunog daw sa bukid eh. Sir, pwede ako tumuli. Sir, dindig po. Gising pa si ma'am. Yung ma'am Luz. Ma'am, magandang gabi po. Ginabi na po. Ayan si ma'am. So, okay natin si ma'am. Sige pa, picture tayo. Bababa lang po namin pagkain. Kaya mga kabayan, at nakarating ulit tayo dito sa bahay ni Sir sa Barangay Banyadero, Calamba, Laguna. At yung suki natin, si Sir Rico. Simple lang yan si Sir. At si Ma'am Luz. Tapos happy birthday, batiin po natin happy birthday si Ma'am Luz. At sa kanya pong daughter, si Ma'am Jamaica. At shout out ulit kay Sir, nakita ulit kami. Kamusta mo? Marami po ulit salamat Ma'am Luz. At talagang maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa Voice Journey. Sir, maraming po ulit salamat. Shoutout lang natin mga kabayan ng Kuya Marlo Vlogs sa Facebook. Ayan. Kuya Marlo Vlogs, ano pong mga content ni Sir? Kumulang po sa gitara. Lifestyle. Yun. Mga nakakasawa.
At saka mga ano pala, mga comedy. Ayun, gano'n. Lifestyle. Sige, subscribe. Follow niyo po si... Ano po pangalan ng inyong page ulit? Kuya Marlo Vlogs. Kuya Marlo Vlogs. Yan, sa Facebook po. Pati po sa YouTube. At meron din po silang YouTube channel. Yes Ayan. po. Kuya Marlo Vlogs. Mawala po yung mga stress na panoorin niyo po. Ayan, sige, panoorin natin mga kabayan. Baka mababawasan na stress. Sige, Sige, salamat po. Thank you po, sir. Ma'am, salamat po ulit. At hanggang dito na lang po ulit mga kabayan ang ating video. Marami po uling salamat sa inyo lahat mga kabayan sa patuloy niyo pong panonood at pagsuporta sa ating mga vlogs. Ingat po palagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. At sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod ko pang mga videos.